ahensya ng gobyerno at tumutugi sa mga salutang lipunan. Huli ka ni Johnny Sembian sa Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisinang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw ho sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning ho sa inyo. Araw ho ng Miyerkules ngayon, April 15, 2020 ho. At nangalahati na tayo sa buwan ng Abril. Ito lamang po ang ating mga ilang talakayin sa araw na ito. No? Marami pong salamat sa aking pong mga viewers, followers. No? Salamat po sa inyong tagapanood ko ng aking Facebook Live. Lalo na po sa aking programa sa Radyo Huli Ka ni Jojo Sibial. Jojo Sibial po, ang inyong lingkod sa umagang ito. Marami pong salamat. Bayan, magandang araw ho sa inyo. Lalo na po sa ating mga frontliners, good morning ho sa inyo. Ha? Mag-ingat po kayo palagi at kailangan kayo namin sa bansang Pilipinas. At sa lahat po ng mga taga Visayas, Mindanao, maayong buntag sa inyong tanan. At sa lahat po ng mga taga Bicol Region, Diyos maray na aldaw sa Indogabos. At sa lahat po ng aking mga kabayang OFW, maraming salamat po sa inyo. At sa umagang ito, siguro balikan lamang natin, magbalik tanaw lamang tayo ng mga nangyari nung nakaraan. No? At madalas sa gabi ako, alas 7, nag Facebook Live, ng aking FB Live. Pero ngayon po, lumipat tayo ng alas 9 ulit, balik sa dati. Dahil nga po napakahirap mag-FB Live sa gabi. Lalo na po oras ng hapunan at nagpapahinga na rin halos sa mga tao. No? Sana po sa araw na ito, nasa mabuting kalagayan kayo. Sana po nakakain na kayo ng almusal o naghahanda na kayo ng inyong pananghalian. At sana po may mga magagandang balita na akong marinig sa inyo na nakatanggap na kayo ng ayuda galing sa gobyerno, yung pong sinasabi dito ho sa National Capital Region, ang ayuda hong 8K o 8,000 ho na galing sa DSWD. Dahil nga po, ayon po kahapon po kasi, isang araw, nag-upload ho ako ng aking video sa aking YouTube channel. No? Meron pa akong YouTube channel, pakisubscribe lamang po ng aking YouTube channel. At ito rin po na aking ginagawa ngayon sa aking FB Live, i-upload ko rin ito, i-post ko ito sa aking YouTube channel. Huli Ka ni Jojo Sibial. Mag-subscribe lamang kayo doon at i-like nyo. Sana makaabot ako ng kahit man lang 500 likes, no? Para po, meron ito kasi po pinakamaganda pag nakaabot ka ng gano'n, may pabuya. Anong pabuya? Pabuya na pasasalamat, no? Doon po sa nag-challenge sa akin. Di ba? At siyempre, paki-comment na lamang. At kung meron kayong mga gusto mga talakayin, mas mabuti para po mapag-usapan natin. No? Alam ko naman na ang mga balita pong napanood natin ay halos galing ho sa sinasabi po natin sa laging handa, no, ng Interagency Task Force, lalo na po sa pangunguna po ng laging handa ni Secretary Martin Andanar ng PCOO. No? Maraming po salamat sa aking sa mga nanood ngayon sa umagang ito, lalo na po sa aking pinsan na si Primay Rosalinda Lunas. Magandang umaga sa inyo. At si Arivier, no? Arivier Yamali. Thank you so much sa inyo. Paki-share lamang po ng aking
Facebook Live at marami pong salamat sa inyo. Okay? Tuloy-tuloy ho tayo at ito ho, meron ho ako ditong nabasa sa aking Facebook, no, sa aking FB na ito daw hong butika, mobile butika, libreng gamot, ay meron hong schedule dito sa Caloocan City. Kaya kung sino man yung mga nasa Caloocan City, ito po naka-schedule ngayon, no, from 9 a.m. to 3 p.m. no, sa umaga, ganyan. Kaya sana makatikim tayong lahat, di ba? O makakuha tayo ng libreng gamot, no, galing ho dito sa pamahalaang lungsod ng Caloocan. At yung iba pang mga lungsod, marami naman po silang mga proyekto, no? At siguro paunti-unti ngayon meron na tayong nakikitang pagbabago, no? Unlike before, grabe po talaga. Hindi natin halos malaman kung ano po talaga ang ano po yung mga pinaggagawa nila, di ba? Dito ho sa mobile butika libreng gamot, no, dito ito po yung mga schedule ngayong umaga, no, sa umaga dito po sa PC Villa Senior Barangay 44, sa tanghali naman Kapanalig Street Barangay 28, no, tapos sa umaga ulit Barangay Hall Barangay 144, no, malapit lang ito. At sa pangalawa hong siguro MBS 1, ito yung isang no, ito yung isang ito, basahin ko lamang. Jennifer Chavez, good morning po sa inyo, Ma'am Jennifer, kung saan man kayo. Marami po salamat at ingat po kayo. At ito po, kay Ariver Yamalis, good morning sir, pa-shoutout po, Barangay Atainan, Alcala, Pangasinan, Iski Chairman, Jerome Buyat, wala pa rin po yung ayuda sir, pero wait pa rin po namin. Shoutout din po sa family ko, Bisperas from Sheila May Rivera po, sir. Salamat, mabuhay ho kayo. Hayaan nyo lang at siguro naman pareho din sa amin dito, no? Sa amin din ho dito sa NCR o dito sa Metro Manila, lalo na po sa lungsod ng Caloocan, hindi pa rin po kami nabigyan. Ang ginawa lang ho sa amin dito ng barangay namin, no? Barangay official, pumunta lamang ho dito sa aming barangay, sa bawat bahay-bahay, sinulat lang ho ang mga pangalan namin. Kasi nagkaroon nga po ng mga problema na yun pong sinasabi nilang Social Amelioration Card o SAC form, no? Ilan lang ho ang mapagkalooban ng kasi doon sa ibang region, no, sa Region 3, meron hong mga lumalabas na mga reklamo, no, na may mga nagreklamo ho doon. Maski ho sa akin, tawag ho ng tawag yung may mga number ho sa akin, tawag ng tawag at tinatanong ho nila kung tama ho ba ito na sa isa hong form 3 pamilya sila. Kaya nga po nahirapan akong sumagot dahil nga po sa sinasabi po ng gobyerno natin, bawat pamilya, halimbawa sa isang bahay, isang tahanan, 3 pamilya ang nandyan, 3 form din ang dapat. Pero lumalabas ho na para hong kulang ho. No, kulang. Kaya ito ho, inaayos naman po ng gobyerno natin kung ano po ang mga dapat, no, dapat po na gawin. Kaya mabuhay kayo dyan sa Inan, Alcala, Pangasinan, lalo na kay Iski Chairman Jerome Buyat. Mag-ingat po kayo ha, Iski Chairman Jerome Buyat, at lalo na po sa Bisperas family, no? Kila Sheila May Rivera po, sir. Sheila May Rivera. Marami pong salamat. Ariver Yamalis, no? Ingat po kayo, ha? At dito naman ho kay Evelyn Sacristan. Magandang araw ho sa inyo. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking FB Live, no? Nagtataka kayo na meron po sa gabi, meron sa umaga. Humahanap lang po tayo ng magandang tiyempo dahil nga po sa ating signal ho ng Wi-Fi, no? Siguro talagang sadya hong mahina itong aking Wi-Fi, kaya pasensyahan nyo na. Di bali ho, at ako naman hindi magsasawa, no? Ito naman po, basahin lamang natin ang sinabi po ng ating pong MMD Cesar na si Edison Bong Nevria. Siya po yung may hawak ng kabaan ng EDSA. 5 lungsod ho ang sakop ng EDSA. Unang-una ho ang Caloocan, pangalawa ho ang Quezon City, pangatlo ho yung San Juan, Mandaluyong, Pasig at Pasay, no? At ito po nang huli ang HPG ng mga non-authorized person outside residence, or in short OPOR, unauthorized person outside residence, sa EDSA kagabi. And in a post I saw this comment. This is what
I call wrong sense of democracy. Di ba? Yung mga ganun. Di ba, talagang tiis lang, kunting tiyaga-tiyaga, di ba? Dahil nga po, sadyang ganun ang ating pong sitwasyon ngayon. Hindi lang naman dito sa bansang Pilipinas o sa Republika ng Pilipinas, no? Dahil isa po tayong republika, no? Democratic country, ika nga, nakaranas ng mga ganito. Tiis lang, wala naman hong mawala sa atin, no? At para po makatulong na rin tayo sa ating gobyerno, konting tiis lamang, di ba? Ito ho, nanood din po si Rosa Malin. Rose Malin Dagasdas. Rose Malin Dagasdas, good morning ho sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong panood sa akin. No? Maraming pong salamat. Mabuhay ho kayo, mag-ingat po kayo. Saan man kayo naroon ngayon, mag-ingat ho kayo. At ganun pa man, sabi ko nga, kunting tiis pa, no? 15 araw pa, no? Matapos ho ang buwan na ito. Sana naman, pagkatapos nitong katapusan ng buwan, o April 30 ho, meron na tayong magandang balita, no? Dahil nga sa kasalukuyan, ayon sa balita, ay medyo lumobo ho yung bilang ng mga positibo sa COVID-19, no? At salamat naman sa ating Pangulo na sana po pagbigyan niya itong isang doktor, no? Pinoy doktor, no? Na nakaimbento ho ng isang gamot, no? Para po pangontra nitong pong sinasabing coronavirus, no? Kaya mabuhay ho sana Pangulo. Kasi nga po marami po tayong magagaling na mga inventor, no? Napakarami ho nating magagaling at matatalino na mga Pilipinong mga inventor, no? At mga malikhain nating mga kapwa Pilipino. Ang nangyari ho, kulang ho sa suporta sa ating gobyerno. Bakit? Parang hindi sila nagtitiwala sa kakayahan at kagalingan, no, yung talento po ng ating kapwa Pilipino. Pero ganun pa man, ako po'y pumupuri, no? Ako po'y nagpapasalamat kahit hindi pa naman na sana po mapakinggan at talaga hong seryosohin ang ating Pangulo. Dahil nga po minsan kung aasa lang po tayo palagi sa ibang bansa, nasa kanilang mga galing, abay mapag-iwanan tayo. Di ba? Sayang ho Nandito na ho tayo sa ating pagkakataon. Alam niyo po, unang-una ho, yung fluorescent lamp, di ba? At iba pang mga imbensyon. Isa hong mga inventor noon, mga ating kapwa Pinoy. Sino hong nakinabang? Di ba? Ibang bansa. Bakit? Dahil pinagtatawanan natin yung galing ng ating tao. Minsan nga po, pag sobrang galing ng tao, sila sabi natin may tama na yata ito. Di ba po? Ganyan ho, madalas ang aking narinig. Kaya nga po, yun ang yung ganyang klaseng tao, meron kasi sinasabi para silang special, di ba? Na mayroon silang ginagawa na hindi natin maintindihan. Kaya suporta lamang tayo. Huwag natin pagtawanan. Sa ibang bansa, tinutulungan yan. Kinukuha sila, dinadala sila sa isang lugar, no? Na para po mailabas nila yung kanilang talento. Pinag-aagawan pa nga nila kapag may nalaman silang mga ganun Pero dito sa atin, hindi ho ganun ang nangyari. No? Pinagtatawanan nila kapag ikaw ay merong alam o merong talento, nakakaiba. Di ba? Meron nga akong narinig noon na tubig ho, kaya magpatakbo ng isang sasakyan. Pero ano nangyari? Pinagtawanan at binabaliwala ho ng ating mga kababayan. Sayang ho Napakasayang. Sana ho suportahan natin yung galing po ng ating kapwa Pilipino. Salamat ulit sa aking mga tagapanood. Mabuhay ho kayo, saan man kayo naroon ngayon. At ito, mayroon akong nabasa dito. Sabi po ng ating Pangulo, baka sino ba? Totoo naman po talaga, binabalaan po ng ating Pangulo na huwag niyo pong pagsamantalahan ang pera po ng gobyerno na ibulsa ninyo. Dapat ho makarating sa bulsa ho ng bawat pamilya. Kaya po, ganun ho tayo. Kailangan po sa atin, di ba? Kailangan po sa atin maging seryoso tayo, di ba?
Salamat po at pakishare lamang po ng aking FB Live. Lalo na po yung aking YouTube channel. Subscribe po kayo. Maraming pong salamat. At ito po, i-upload ko po ito sa aking YouTube channel. Di ba? Good morning, Benj Dailisan. Sabi ni Benj Dailisan, Diyos Maray na Aldao Bus Jojo. Maraming salamat. At magandang umaga din sa inyo dyan. Mag-ingat kayo sa inyong trabaho, ha? At sana po, kahit mahirap, alam nyo na, enjoy lang tayo. Katulad ko dito. Di ba sabi na sa akin, ano bang sekreto mo bakit hindi ka na inip o nabagot sa iyong buhay? Totoo lang ho, nagkakamali kayo. Inip na ako, gusto ko na pong lumaya. Para akong ibon nakakulong. Sabi ko nga, ganito pala ang buhay ng mga taong nasa kulungan o nakakulong. Napakahirap pala. Kaya tayo na nandito sa laya, di ba, pansamantalang nakakulong sa ating mga tahanan, wag ho tayong gumawa ng mali sa ating gobyerno para ho di tayo makaranas ng ganito. Isipin nyo, pwede tayo magluto, makakatulog tayo kahit ng oras, pero sa kulungan ho, ibang klase. Di ba? Kaya ito ho, yung mga naranasan natin, parang paalala o babala sa ating buhay na hindi ho biro ang mga kapwa natin kababayan na nasa loob ng kulungan. Hindi ko po sila sinasabi na dinidiscriminate sila, mahal ko po sila. Tandaan ninyo, matapos lamang itong COVID-19 na ito, ipapakita ko naman sa inyo sa aking YouTube channel, no? Sa aking FB Live, na meron kasi akong isang proyektong gagawin. Sana po suportahan ako ng aking kapwa kasama sa Huli Ka ni Jojo Sibial. Hindi ko po kayo pinipilit o hinihikayat. Ang akin lamang ay sana magustuhan ninyo yung aking mga gustong gawin sa aking kapwa. Na kahit ako'y mahirap o mahirap tayo, hindi po dahilan na para po tayo hindi tumulong sa ating kapwa. Ang kahirapan ay nasa isip lamang. Wag nyong isipin na mahirap ang kahirapan. Mahirap na nga, pinapahirapan pa ninyo. Gawin yung maginhawa ang kahirapan. Paano gawin? 'Di ba? Budget kayo sa pera, 'di ba? Ilagay sa tama ang pera, 'di ba? Tapos tumulong tayo pag may sobra, tumulong tayo, 'di ba? Para po naman yung ating mga kababayan sa mga oras na itong nahihirapan, nagdurusa, 'di ba? Matulungan natin. Kapirasong tulong pagkain, katulad ho ng mga lutong pagkain sa inyong maibigay nyo sa ating mga kababayan, 'di ba, sa ating mga frontliners, no, lalo na po sa ating kapwa mahirap. Marami pa rin hong nasa kalye ngayon. Sana po ang gobyerno natin, lahat po ng mga LGUs sa buong Pilipinas, yung pong mga pakalat-kalat sa kalye na may ilan pa rin ako nakikita, no, sa iba't ibang mga Facebook, no, FB, na sa social media na nandyan pa rin sila sa kalye nanghihingi dahil nga po hindi pa rin sila naabutan ng ayuda. Kung tayo ho na mga Pilipino, hindi ko sinasabing huwag natin asahan ang gobyerno. Dapat ho asahan natin ang gobyerno dahil tungkulin ho ng gobyerno na para tayo pangalagaan, 'di ba? At ibibigay yung mga pangangailangan natin. Pero doon naman ho sa mga nakakasubra, o halimbawa, mayroon kang konting sobrang pera, huwag niyo namang masamain na tumulong ho tayo, 'di ba? Yung mga kababayan natin, mayroon namang kasing iba diyan na sinasadya talaga nila na manghingi. Mayroon namang iba diyan totoo talaga na walang-wala. 'Di ba? Please lang. Ako'y nakikiusap sa inyo. Sa ngalan po ng ating pong Panginoon, tayo po'y magkakaisa at magkasundo, no? Please lang, no? Alisin na natin yung mga nasa dibdib sa puso natin na mga masamang, 'di ba? Mga masamang masamang pang-uugali, 'di ba? O masamang mga iniisip, no? Na sana magising tayo sa katotohanan na, ito na pala tayo ngayon, 'di ba? Hindi na, bakit naging ganito tayo? Kaya kayo pong mga namamasukan sa ngayon, na hanggang ngayon ay kumikita ng pera, napakapalad ninyo. Dahil kayo ay nandyan. At kami naman pong nandirito na kahit po papaano, hindi na nakakain naman kami kahit pakunting-kunti. Sabi ko nga, di ba, dati-dati ho, 3 o 5 beses ako kumain sa isang araw. Ngayon ho, 2. O minsan ho, kumbaga pagsamahin ko na lang yung pagkain kung paano ko po tansyahin. Hindi ko po kayo sinasabi na gawin ninyo ang ginagawa ko. Kung hindi, balansin natin kung ano po ang meron po sa ating buhay. Di ba po? Magandang umaga sa aking kasamahan na si Ma'am Roselyn Villas Senior. Mabuhay kayo. Sana po nasa mabuting kalagayan kayo at pagpaumanhin dahil ako po lungkot na lungkot dahil wala akong kakayahan upang tulungan po ang aking makasama, ang aking kapwa dahil po sa aking sitwasyon din na talaga pong sabi ko nga hindi po ako nakapaghanda na dumating po itong ganitong krisis sa aking buhay. 'Di ba? Dati-dati ho, pumupunta po ako sa iba't ibang mga tao, no?
Maski nga po yung mga nagbabasura, pinupuntahan ko, sinisilip ko, nakapagbigay ako ng konti. Ito istorya lamang. Huwag niyo pong isipin na ipinagmamalaki o pinagyabang ko. Hindi ho. Sabi ko nga sa inyo, kung ang isang tao, katulad ng aking idol ho na si Francis Leo Marcos, ang sabi nila, mayabang, gesyo ganito, kanyan, wala akong pakialam doon. Ano man ang sabihin nila. Di ba? Ang akin lamang ho, at least may naitulong siya, may naiambag siya sa bansang Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas. Di ba? At ang sabi naman po ni Ma'am Rosilyn Villa Sr., morning, Press Joe. Hi, good morning din. Mag-ingat po kayo. Sobrang ilang buwan na tayo. Start po tayo ng March, no? First week ng March. Actually, February pa lang, hindi na ako nakapasyal sa school. Di ba? Marami na rin akong mga pagkukulang sa paaralan po natin na bilang isang pangulo ninyo. Di ba? Kaya nga ito po, yung sobrang alam nyo ba, pagka tuwi po ako mag-isa dito ho, sa aming munting sala, no? Sa bahay na ito. Ako po'y naluluha. Hindi ko po sinasabi sa inyo na ako po'y nagdadrama dito. Hindi ho, ito'y sa sarili kong damdamin. Ako'y naluha kasi nga, meron akong gustong gawin na hindi ko magawa. Di ba? Dahil nga ako rin po ay kulang din. Di ba? Kulang din. Kailangan ko rin pong, kumbaga sa ganitong sitwasyon, kailangan ko rin pong panghawakan, igian yung aking pong buhay, lalo ng aking pamilya. Kaya nga po, wala hong ibang makatulong sa atin. Lahat po na mga pamilya na hindi po nagkakasunod, nagkakaisa, magkaisa na tayo at magmamahalan. Ito na po yung tamang panahon na ipakita natin sa mahal na Panginoon na tayo po'y nagkakaisa at nagtulong-tulong, no? Wag ho tayong, alam nyo, sabi nga ni Manny Pacquiao at iba pa, ang pera ngayon, hindi na ho mahalaga. Kasi nga po may pera ka, limitado naman. Ano ho mabili mo ngayon? Hindi ka makapasyal. Di ba? Maski ako ho, yung akin pong sasakyan, hindi ko po masakyan. Anong gagawin ko doon? Naka-parking lang, di ba? At gusto ko man lumabas, takot ako. Dahil ayaw ko, mabiktima din ako ng sinasabi nilang coronavirus, di ba? At good morning ho sa aking pong founder, kaibigan na si Sir Anthony Chua. Good morning po sa inyo, Sir Anthony Chua. At good morning din ho kay Jocelyn Sibial. Mga igagaw, good morning po sa inyo. At ito si founder Anthony Chua, nagbago po na kanyang profile pic, no? Mabuhay ka, muntik na kitang di makilala. Dalawa ho kayo ni Edtan Flores, nagbago ho kayo ng mga... Sabi ko nga, at least ho, may ganito ho, marami kang naiisip na pwedeng gawin. Katulad ko, ulitin ko lang, ano ho mga pinagagawa ko sa aking tahanan, na ito po nandito po tayo sa Enhanced Community Quarantine. Unang-una, ang ginawa ko, sa aking pong mga tagapanood, no? Marami po salamat sa inyo, mabuhay ho kayo, God bless po sa inyo. Siyempre ho, matulog ng tama. Ito na yung tamang panahon na, di ba, minsan nagrereklamo tayo na, ako, ang hirap naman. Kulang tayo sa pahinga. Nagrereklamo tayo, dami natin trabaho, nagrereklamo tayo. Maraming bagay, di ba? At least ngayon, nakapagpahinga ako sa kaiisip ng aking mga bayarin. Di ba? Pangalawa, natuto ako na kumain ng ganitong mga oras. At natuto ako mag-budget ng mas mainam na pagbabudget, di ba? At magandang umaga din sa aking kaibigan, si OG Binaraw, aking kumpare, no? At isa din itong mamahayag. Mabuhay ho kayo at ingat kayo dyan, paring OG Binaraw. Di ba? At ito ho, natuto ho akong disiplinahin ang sarili ko. Di ba? Na kahit anong oras dati, pwede ho akong lumabas at pumunta kung saan. Anytime ho, pwede akong pumunta. Kung halimbawa, pumunta sa radio station, ganyan. Morning kasamang Jojo, mabuhay ka din. OG Binaraw, God bless po sa inyo at sa pamilya mo. Ingat po kayo dyan. Di ba? Yan ho. At marami akong natutunan. Siguro po ito'y isang bagay na binigay sa atin ng Panginoon, lalo na sa akin, na para po ako po'y magtanda o isipin ko na marami pala akong mali ng mga panahon na ako'y nasa laya. Di ba? Huwag niyo isipin na tayo'y nakakulong sa isang kulungan. Hindi ho. Nakakulong lang tayo sa ating munting tahanan. Di ba? Katulad yan. Sa umaga, pagising ko, okay, maligo, maglinis, magpunas. Di ba? Maglinis ng tahanan. Gamit ho ang Sunrocks. Di ba? At natuto ako na agad-agad maligo. Di ba? At magligpit ng anumang bagay na dapat ligpitin. Magluto kung mayroong lulutuin. Di ba? Dasal, siyempre, pagkagising, dasal muna. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ulit ng panibagong araw. Di ba? Laban lamang. Di ba? Sabi ko nga, laban lang. Di ba? Pag tayo sumuko at tayo'y matakot, alam mo kasi, yung takot,
yan ang magpapahirap sa tao. Tandaan ninyo yan. Ako dati, di ba, lagi ho akong tinatakot. Ano ang solusyon? Kasagutan. Tinatakot nila ako, hindi ko sinukulan ng takot. Hinarap ko. Ano nangyari? Umatras. Kaya huwag tayong madala sa takot. Yung mga kwento-kwento na ganito, pakinggan natin. Pagka alam mo medyo nakakasama ng ating kaisipan at ating damdamin, ng ating puso, sabay, i-disregard natin yan. Sabi ko nga, pagpasok dito, labas dito. Yung iba kasi, di ba yung iba, papasok dito, ipinasok, dilunok. Kaya nagagalit, sumasama ang loob. Ako hindi. Pagpasok dito, labas. Ganun lang. Di ba? Kasi kapag ikaw ay nagdala ng galit at sama ng loob sa iyong puso, sa iyong buhay, naku po, maniwala ka sa akin. Ewan ko lang kung naniwala kayo sa akin, di ba? Ikaw ang mananagot niyan sa ating Panginoon, sa harap ng ating Panginoon. Think about the generations and to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world. At ako po ay sumusuporta po ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial ay sumusuporta po sa ating pong Pangulo, sa ating pong gobyerno, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ako nanawagan sa inyong mga kababayan ko na sana ho suportahan natin ang Pangulo. Alam ko na napakagaling na Pangulo yan. Alam ko na kayang-kaya niya itong mga pagsubok na kanyang dinaranas sa pagiging niyang tatay nating lahat sa bansang Pilipinas. Kaya po, please, suportahan po natin ang gobyerno natin. Saka na po tayo pumuna. Di ba, dati-dati ho, ng mga nakaraan, pagpasok ho ng COVID-19, namuna ako. Pero inisip ko na hindi pala nakakatulong yung aking puna ng puna. Di ba? Ngayon naman, ang ginagawa ko, hindi ako namumuna. Kumakatok lamang ako. Di ba? Kumakatok lamang ako sa mga tanggapan ng mga nananawagan sa akin. Di ba? Meron kasi po tayong mga barangay chairman pa hanggang ngayon na hindi pa rin nakapagbigay tulong sa ating mga kababayan. Meron pa rin tayong mga mayor na hindi pa rin nakapagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sana po gawin natin na kung tanungin natin, meron tayong mga advisor o consultant, consulsol o mga advisor, tanungin natin lahat na ba natulungan natin. Tanungin natin, ano ba ang kailangan ng ating barangay? Di ba? Siyempre, magsasabi yung barangay chairman. Kung hindi ka naniwala dahil merong mga barangay chairman na kontrapartido, magpadala ka ng tao, papuntahin mo sa lugar at sasabihin mo, ano po ba ang kailangan nyo dito? Mayroon pa ba akong dapat ibigay dahil may kulang kayo dito? Ngayon, doon nyo malaman. Pulsuhan, ika nga. Di ba? Pulsuhan natin ang damdamin ng ating mga kababayan. 'Di ba? Huwag lang ho tayong umasa sa mga kwento na ipinarating sa atin o sa mga video, picture na ito po yung pinagagawa namin. Siyempre, kung ako man siguro nanungkulan, 'di ba? Siyempre ipapakita ko sa inyo yung mga maganda kong ginagawa. Pero hindi nyo nakikita na may mga kulang pa pala. 'Di ba? Mayroon pa pala tayong hindi pa, 'di ba? Hindi pa natin naabutan ng tulong. Kaya nga po kumakatok ako, knock on your door, 'di ba? Di ba? Please, please. Ako'y nakiusap. Sabi ko nga, ang hirap po sa buhay natin. Kaya nga, sabi nga ng ating Pangulo, tulungan nyo ako. Di ba? Huwag nyo akong pabayaan at hindi ko rin kayo pabayaan. Ganun lang ho. Magtulungan tayo at magkakaisa. Di ba? Kaya nga po, sana, sa pamamagitan nitong aking munting pakiusap, ay mabuksan po ang inyong mga damdamin at puso. Di ba? Huwag ho kayo magsawa na makinig, manood sa mga tamang mga balita, 'di ba? Iwasan niyo po yung mga fake news, Marami pong lumalabas sa Facebook na mag-ingat tayo sa ganitong mga araw, may lockdown. Hangga't hindi nagsasabi ang ating gobyerno, huwag niyong paniwalaan 'yan. Dahil tanging pong ang gobyerno lamang natin ang siyang nakakaalam kung ano po ang dapat nating gawin. Kasi po itong ibang mga tao walang magawa sa buhay. Sorry, pasensya na kayo. Magalit man kayo sa akin, wala akong pakialam sa inyo at kahit kailan, hindi ko naman kayo kinakatakutan. Tandaan ninyo yan. Hindi ako natatakot sa inyo. Tandaan yung sinasabi ko sa inyo. Ako po ang sinasabi ko dito, tumulong ho tayo. Di ba? Katulad, tignan nyo ho, isa hong punong lungsod o
mayor ho ng Gapan City, Nueva Ecija. Tingnan nyo, di ba? Ano ang kanyang mga ginagawa? Di ba? Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang constituents o sa kanyang mga residente o sa kanyang mga kababayan. Di ba? Yun ha ang isang gawain ng tunay na lingkod bayan. Di ba? Heto na naman tayo kay Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Anong ginagawa ni Mayor Isko? Kahit ho si Mana Santa, anong ginawa niya? May nalaman siya na nagpatupada sa loob ng sementeryo. Sakop ho ng Laluma North Cemetery ng lungsod ng Maynila. Ang ginawa niya, pinahanap niya yung mga promotor o yung mga pasimuno ng tupada. Pinatawag niya at isinuko naman ng mayor ho ng lungsod ng Caloocan. Isa hong barangay chairman ng lungsod ng Caloocan. Isinuko. Kasama po yung chief of police ng lungsod ng Caloocan. Ganun. Di ba? Magtulungan. Di ba? Huwag magpataasan ng ere. Di ba? Dahil gumawa ka ng kasalanan, harapin mo yan. At bakit mo naman ginawa yan? Wala ka bang respeto sa ating Panginoon? Si Mana Santa na sa mga ating pong mga kababayang Katoliko, di ba? Romano Katoliko. Di ba? Bigay galang tayo. Yun na lang. Kaya nga po tayo sinusubukan dahil tayo mismo may pagkukulang sa ating buhay, di ba? Ang importante kasi dito yung bang marunong tayo, di ba? Nandito tayo ngayon sa sitwasyon na kailangan natin ang Panginoon. Di ba? Kailangan natin siya. Dahil siya lang ang natatanging nakakaalam kung hanggang kailan tayo magdurusa sa problema nitong pandemic na ito, na COVID-19. Di ba? Anong pinagagawa ninyo? Nandiyan kayo. At meron pang ilang mga katulad doon sa lungsod ng Valenzuela City, no? Lungsod ng Valenzuela. Mayroong ilang mga kalalakihan na nagkasakasama. May dalang mga panabong na manok. Di ba? Nais po yatang magsabong. Di ba? O ano ba tawag nito? Pagsabungin ang kanilang mga manok. Anong ginawa ng mayor ho ng Valenzuela? Si Mayor Rex Gatchalian. Pinahuli at pinakatay ang lahat ng mga panabong na manok. Di ba? Tama ho yun. Yun yung mga sinasabi ko na sana po sa iba pong mga lugar, di ba? Sa iba pong lugar sa buong Pilipinas, ipatupad natin ang batas. Di ba? Siguro ako, wala naman akong, kahit man siguro sabihin natin na bawal ang sugal, likas na ho tayong mga Pilipino o mga tao na kaakibat na natin ang sugal. Kasi bakit? Yung kasino, sugal din ho yan. Di ba? Yung pagtataya sa luto, sugal din ho yan. Di ba? Di ba? Yun ho, isa sa mga sugal. Yung pogo, sugal din ho yan. Di ba? May mga kanya-kanyang description lamang sila na sinasabing legal sila doon sa illegal. Disregarding that. Di ba? Kung legal o illegal yan, tapusin muna natin ito. Di ba? Mayroon pang isa dyan. Isang barangay sa lungsod ng Maynila ulit. Di ba? Anong ginawa? Nagpalarong boxing. Siguro nainip. Kaya nga sabi ko, ang COVID-19 pala, hindi lang pala sa baga ang may tama, kundi sa utak din pala. Tinamaan sa utak itong mga taong ito. Isipin mo, nagpapatupad tayo ng enhanced community quarantine pero nandyan tayo. Di ba? Nandyan tayo. Sisiksikan, nagkumpul-kumpul. Nasaan na ngayon yung social distancing? Di ba? Kaya marami pong salamat sa aking pong mga viewers, aking followers. Thank you so much sa inyo. Kahit ilan-ilan lang tayo, lalago din tayo balang araw. Di ba? Kaya nga po, ito po yung aking mga sinishare sa inyo na kwento sa araw na ito. Ito po'y hango ho doon sa mga tunay na mga pangyayari. Di ba? Kaya nga po, sana ho, ito, di ba? Sana ho, dumating ang panahon, no? Na matapos na itong problema na ito. Kasi po ako din po mismo nahirapan na rin. Nahirapan na rin akong isipin na lagi lang ho ako sa loob ng aking tahanan. Ganun din kayo. Naintindihan ko kayo. Magandang araw ho kay Junaline Sibial Tingson. Good morning po sa inyo mga parientes ko. Mag-ingat po kayo saan man kayong lugar ngayon. O nasa Visayas, Mindanao o nasa Maynila man kayo. Nasa Luzon, ingat po kayo.
Mabuhay ho kayo, ha? Wag nyo hong yung pamilya natin unahin natin, ha? Tapos sundin natin kung ano po ang sinasabi ng gobyerno natin. Mabuhay ho kayo. Magandang araw ho sa inyo. At meron pa ako ditong nabasa na 'di ba, itong sa panuuring ko lamang ito, ha? At para po ma-share ko sa inyo. Ito pong sinasabi po na bakit ho, 'di ba? Ano ba ito, ha? Ayaw mag-play, di bale, di ba? Ayan. Itong aking mga kaibigan, napakaganda ng kanilang mga post, di ba? Ito, ito sa Mabalacat naman po, Mabalacat, Pampanga, yung ating mga kapulisan, no? Coordination with Mayor Garbo, staff and other concerned agencies, simultaneous 3 days activities of PRO3, Riktang Palengke visit, Riktang COVID at Riktang Warehouse visit held at Mabalacat City Hall. Napakaganda. Ito po yung isa po sa mga ginagawa po ng ating mga lokal, no, na mga LGU sa mga mayor, so at ating mga kapulisan na nandoon talaga sila tumutulong, no. Tinitignan po nila kung ano man po ang mga dapat, di ba? At hi po sir, good morning, sabi po ni Ma'am Nerin Valenzuela. Ma'am Nerin, hi din. Good morning din po sa inyo at sa pamilya niyo. Mag-ingat po kayo. Sana po nasa mabuting kalagayan tayo, ha. Unahin natin ang pamilya natin. Mabuhay kayo. Hayaan niyo po, matatapos din ito. Sana nga po, magdasal tayo, magtulong-tulong tayo magdasal. Siguro naman, sa dami natin, bilyon tayong tao sa buong mundo, magsama-sama tayong magdasal. Imposible ho, hindi po tayo pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Kaya nga po, sabi ko nga, minsan, ginawa ko pang biro o joke, no? Huwag naman magalit ang mga relihiyon. Ito na ang pagkakataon, di ba? Dati, mayroon ako narinig na pinatigil niya ang isang bagyo, ano man yan. Di ba? Meron ako narinig na manalangin lang ako, tiyak, may milagro kayong. Ito na ho ang panahon. Di ba? Dito ho natin ipakita kung ano ho ba talaga ang kakayahan. No? Sabi ko nga, ang tanging Panginoon lamang, ang tiyak nakakaalam kung ano po ang mangyari sa atin. Hanggang kailan po tayo dadanas ng ganito. Di ba? Kaya nga, sana naman. Kaya, please ho, magkaisa tayo, magkasundo, at magtulungan. Sabi ko nga kanina, wala hong imposible kung sama-sama tayo. Para tayong isang walis, no, walis ting-ting. Na kapag isa lamang, hindi po tayo, mahirapan ho tayo makawalis ng domino o ng mga basura. Pero pag tayo sama-sama, ha? Tayo sama-sama, 'di ba? Kayang-kaya natin walisin, 'di ba? Kaya natin kumpunihin, 'di ba? Pero sa ngayon, hindi rin natin pwedeng magdikit-dikit dahil nga mayroon po tayong social distancing, no? Maski po sa loob ng ating tahanan, maaari gawin natin, di ba? Para naman ma-exercise natin na matapos na ito. Alam mo, simple lang naman ito, 14 days lang ang sinasabi ng mga eksperto at dalubhasa. Di ba? Na 14 na araw lamang ang virus manatili pagkatapos layas. Kapag yan ay ating natugunan, no, nasunod, tapos, goodbye Cavities. Hindi pala goodbye virus, di ba? Sana matapos na po itong naranasan natin. Makabalik na po sana sa normal yun. Yun lang. Keep safe po sir sa inyo dyan. Salamat din po Ma'am Nerin Valenzuela. Mag-ingat din po kayo ha sa pamilya ninyo. Sabi ko, napakahirap po talaga. Hindi ko po halos maisip, di ba? Ako ho mismo, hindi po sumasama ang aking damdamin at kalooban. Ako po'y nalungkot dahil marami pa akong gustong gawin na hindi ko po nagawa. Lalo na po yung pagtulong sa aking kapwa. Dahil nga po ako rin po ay nangangailangan na rin ng tulong. Siguro ng mga panahon, ng mga buwan, taon, o buwan, araw, sobra-sobra yung biyaya sa akin. Nung pagpasok ko, before pumasok yung COVID, sinubukan ako. Kaya ito, siguro, binigyan lang tayo ng paalala ng Panginoon. Hayaan mo yan, huwag nating isipin. Dahil kapag inisip natin ang inisip, mababahala tayo. Mawawalan tayo ng tamang disposisyon sa buhay. Keep safe lang, stay at home lang tayo. Sabi ko nga, dati-dati hot, kumain ka ng 5 beses ang araw. Kung kinakailangan mong 2 o 1, ang importante ho, nabubusog ka. Di ba? Ang gutom at kahirapan nasa isip lamang yan. Tandaan ninyo. Ako po'y laki sa hirap sa aming probinsya. Ang tawag ko doon sa akin, nagbibiro pang ako, one day, one eat tayo nito. Di ba? Pero bakit ho ako lumaki ng ganito? Bakit ho ako narating ko kung nasaan man ako ngayon? Kaya wag nating isipin yan. Di ba? Sabi ng aking primay, nanood siya ngayon, Ima Bo Bonete,
Diyos maray na aldaw sa imo primay o anumang oras sa inyo, dyan ho sa Estados Unidos. Mag-ingat ho kayo, balita ko primay, mas marami po na ngayon, kayo na po ang top notcher sa positibo nitong coronavirus. Ilan na ba, primay, at ano na ba ang ginagawa nyo dyan? Tuloy pa ba ang inyong hanap buhay? Kwentuhan nyo naman ako at i-post naman ninyo sa aking, mag-message naman kayo sa akin, sa aking FB Live para malaman ko kung ano na po ang nangyari sa inyo diyan sa ibang bansa. Kasi po yung mga napapanood namin, piling-pili lang po 'yon. At hiso kayo mismo nakapagkwento sa amin. Ano bang mga dapat gawin at ano na po ba ang ginagawa ng inyong bansa para po matapos na itong problemang ito, di ba? So ganun lang, di ba? Ito, may mga napanood ko sa mga Facebook, no? Wala ka pang ibang mabasa, kundi puro pa rin mga sama ng loob, no? Yung bang alisin na natin yan. Wala, hindi makakatulong sa atin yan. Ang kailangan natin yan, think positive. Di ba? Mag-isip tayo ng bagay na ikabubuti sa atin. Yung mga nakaraan, yung mga, di ba, may inggit, iwasan na natin. Wala tayong mapapala dyan. Di ba? Mga mayors, barangay chairmans, ang pangungulit ng mga tao sa relief goods ay hindi ibig sabihin mga patay gutom sila. Karapatan ng bawat Pilipino ang sila'y ating paglingkuran sapagkat sila'y ating mamamayan. Di ba? Tama yun. Di ba? Kayong mga mayor, kayong mga barangay chairman, wag ho kayong magmalaki sa inyong mga pwesto. Di ba? Hindi kayo nailagay dyan kung hindi dahil sa amin. At tayo naman, mga butante, mamamayan, sa sunod. Ngayong darating na 2022, sana naman, wala na akong mabasa na katulad nito. Di ba? Nasabihin ninyo, heto tayo, heto. Kasalanan natin tong lahat dahil tayo ang pumili sa kanila kung sakali man hindi natin sila ibinoto, di kasalanan ng mga taong bumoto sa kanila. Di ba? Kaya sa sunod, mauntog na tayo. Mauntog na tayo sa mga ganitong pagkakataon. Mauntog at matuto na tayo. Dito natin nakita ngayon, kaya nga, napakabait ng Panginoon. Binigyan tayo ng kalaban ng Panginoon natin ng isang problema sa buong mundo na tinatawag hong pandemic, itong coronavirus. Dito ho natin natuklasan, nakikita na kung sino ho ba talaga ang mga totoong tao. Totoong tao, totoong naglingkod, at totoong tao na tumutulong sa atin. Nakita nyo na, ito nga ako nalungkot balikan ko lang ulit. Ito pong si Francis Leo Marcos. Di ba? Gumagawa na siya ng mabuti, sinahamon niya. Case yun, nagsalita siya ng hindi maganda sa kanyang kapwa mayayaman. Wala problema yun. Biro, alam mo yung mga ganyan, biro lamang, pero minsan naging masama. Kung ako, hindi ako magagalit doon. Dahil yung kanyang ginagawa ay hindi ko kayang gawin. Kung ako halimbawa, katulad niya na isang mayaman, hindi ko rin masasabi sa inyo na kaya kong gawin yung ginagawa niya. Bakit kayo nagagalit? Malamang. Dahil sabi nga sa mga Bisaya, tihik ka kasi. Kaya ka napipikon, nagagalit. Di ba? Sabi nga sa Tagalog, takot kang mabawasan ng pera mo dahil gahaman ka sa pera mo. Hindi ako nagpapangalan kung sino kayo. Alam nyo na yan. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. At kapag ikay tinamaan, di ikaw na yun. Di ba? Tanggapin mo. Dahil ikaw may dala ng iyong buhay. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Paano na kaya dumating ang panahon? Di ba? Minsan may nagsabi sa akin, ito na yata ang mga katapusan. Hindi naman. Hindi ho ganito. Hindi ho ganun. Hindi ako naniwala. Kaya nga sabi ko, ito na yung panahon na para naman tayo ay makapag-share ng ating mga blessing. Share our blessing. Di ba? Simple. Huwag kayong mabahala. Di ba? Katulad ng iba. Ako, hindi ko pwedeng bawasan ng pera ko kasi magpapagawa ko ng bahay. Pagka binawasan ko ito, paano ipagpagawa ko ng bahay? Tama ka naman. Pero tanungin naman kita, paano kung di tayo makarecover nitong problemang ito? May bahay ka pa kayang may papagawa? Wala na. Di ba? Kaya nga, ito yung panahon na bawasan mo man lang. Di ba? Ako, katulad ko. Sabi ko nga sa inyo, meron akong maliit na hanap buhay. Anong gagawin ko sa maliit kong hanap buhay? Sarado. Pangalawa, kung kasakaling buksan ko, dahil pwede naman buksan, dahil kainan yan, sinong bibili sa akin ngayon?
halos lahat ng mga kababayan ko na nanawagan ng tulong. Di ba? At hindi ko rin sila kayang pakainin ng araw-araw ng libre kasi wala akong kakayahan. Di ba? Kaya nga po ako, nagkaroon ako ng isang maliit na hanap buhay na para po ito sa aking mga kababayan. Di ba? Na tumatangkilik ng aking paninda. Di ba? Murang-mura, masarap pa. Biro lang yun. Tikman ninyo para malaman ninyo. Kasi alam mo, binubula lang ako ng mga kumakain sa akin. Di ba? Kaya ito, misa-misan tumawa tayo, huwag naman tayo masyadong seryoso dahil kapag seryoso tayo, baka naman tayo matatamaan dito. Di ba? Kailangan matuto tayong umunawa. Di ba? Matuto tayong umintindi. Matuto tayong magmahal. Di ba? Matuto tayong magbigay. Di ba? Matuto tayong tumulong. Di ba? Yun yung mga kailanganin natin ngayong panahon. Kaya nga pag may nabasa ako mga negatibo sa social media o sa Facebook, ako'y nalungkot. Itong mga tao na ito, wala pa bang, hindi pa ba nila naisip na hanggang kailan tayo dadanas, no? O maranasan ng ganitong problema. Ito nga. Nasimula noon, di ba? Ilang kilong bigas, sardinas, corned beef noodles, tapos maghihigpit pa ng sinturon. Nag-iisip ba kayo? O gugutumin ang bawat Pilipino? Di ba? Yan, mga sinasabi. Di ba? Alam mo, sabi ko nga hindi ako nakikialam sa buhay ninyo. Pero kung yung mga pinopost ninyo, magkukos lamang ng mga negatibong aspeto ng buhay ng tao, wag na. Mag-post na lang tayo. Ako nga, marami akong pinopost no na marami akong nilagay sa Facebook. Kaya sabi ko, tigil ko na. Hindi nakakabuti. Diba? Ako mismo sa aking sarili, itinigil ko na. Ang gusto ko, positibo. Yung pong magandang tanawin. Diba? Ayoko na po yung mga sinasabi, pinopost ko, sinasabi kong hindi nakakabuti. Diba? At maninira. Diba? Na maninira ng mga. Kaya sabi ko nga sa inyo, simple lang aking sinabi, nanawagan ako sa lahat ng opisyalis ng gobyerno, sa mga barangay. Please, kung mayroon na po talagang form na social amelioration card form, please, ipamigay nyo na sa inyong mga kabarangay. At doon naman po sa mga mayors natin, please, suyurin ninyo ang lahat ng sulok ng inyong lungsod o ng inyong bayan para malaman ninyo kung ano po ba ang kinakailangan at mga kailanganin pa. Kung sila ba'y naabutan na ng kanilang mga tulong, sapat ba ang ibinibigay niyong tulong para sa kanila? Dahil minsan tama naman po ang sinasabi nila. Yun po bang 5 kilo na bigas dun sa mga walang-wala talaga, sapat ba yan? Na sa loob ng 2 linggo, 1 linggo o 1 buwan. Diba? Kasi po, totoo lang, since po nagsimula itong Enhanced Community Quarantine, halos 2 beses pa lang ako nabigyan ng tulong. Pero ganun pa man, ako pinagpasalamat. Dahil nga po ako'y naabutan ng tulong, pero yun pa rin, ako'y kumakatok sa inyo na please, kung mayroon pa kayong pwedeng dagdagan naman ninyo. Para yung mga tao, alam mo kasi ang mga tao, 2 klase lang kasi yan. May totoo talagang nahirapan at yung iba naman ay naghirap-hirapan lamang. Okay, magalit sa akin. Dahil yung iba nga may panahon pa sila para magsugal. Di ba? May panahon pa sila para maglakwatsa. Alam nyo, bawal na, naglalakwatsa pa sila. Di ba? Agree with your logic, Primo. Salamat, Primay Imabo Bonete. Di ba? Ang pera ay mahalaga ngayon. Di ba? Ingatan natin. Di ba? Kung sobra-sobra ang pera mo, bakit ka pa kailangan pa Di ba? Hindi ako nakikialam sa mga bisyo niyo, mga gusto niyo sa buhay. I-discarte niyo yan. Pero sa panahon na ito, baka pwede naman, please, magtulungan muna tayo. Tama na yung turuan ng turuan. Di ba? Sisihan ng sisihan. Ito, tatanungin ko kayo. Kung sisihin natin ang gobyerno, anong mangyari sa atin? Ito pa lang, problema na tayo, nagkaroon tayo ng problema. Paano pa kaya kung iwanan tayo ng namamahala ng ating gobyerno, anong mangyari sa atin? Nga, o baka mamatay tayo. Di ba? Kaya please, suporta tayo. Suporta tayo. Alam ko, may kulang ang ating Pangulo. At alam din ninyo, na may pagkukulang ang ating Pangulo. Bakit? Medyo mabagal ang mga tulong na dapat ibigay niya sa tao at sa pamilya, ng bawat pamilya. Di ba? Pero ito lang. Di ba? Ito lang. Pakiusap ko na sana naman matapos na. At hanggang dito na lamang tayo. Sa sunod, bukas naman tayo at daw pang palad. Marami pong salamat sa inyo. Pero before I go, una sa lahat, salamat sa mahal na Panginoon, Salamat po sa ating Pangulo.
ng ating bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At salamat din po sa ating lahat ng mga frontliners. Salamat din po sa ating mga lahat na mga pumapasok pa rin hanggang ngayon para po tayo matugunan, no? Matugunan ang ating mga pangangailangan, di ba? Pangangailangan sa araw-araw. At salamat po sa lahat ng mga pamilya na nasa kanilang mga tahanan na tumatalima, tumutugon po sa gobyerno na sumunod po sa Enhanced Community Quarantine. At doon naman po sa may mga sobra-sobra o labis-labis ang kanilang kinikita o kanilang pera, tumulong naman po tayo. Hindi na po natin kailangan pang katukin kayo. Tayo na rin mismo. Share your blessing. Kahit maliit lang, kahit konti lamang. Isang kaligayahan ko. At sa lahat po na tumutulong na hindi ko po nakikita, mabuhay ho kayo at napakapalad po ninyo at napakapalad po ng inyong mga tinulungan. At again, paalala ko lang, maghugas po tayo lagi ng ating mga kamay. Gamit po ang safeguard sa ating katawan. Magsabon ho tayo ng safeguard upang pong i-safeguard tayo sa mga virus. Pangalawa, maglinis tayo natin ang tahanan. Gamit po ang sunrocks, mag-map tayo. Anumang mga bagay, lagyan nyo ng sunrocks para naman mailayo tayo, no? May depensa sa mga virus. Dahil yan ang po ang aking paniwala. Kung sakali man, itong aking mga sinasabi, mali, kayo na pong bahala. Ha? Dahil ako'y naniwala na ito po aking ginagamit sa aking tahanan. Kaya nga po ako'y mayroon pong depensa versus virus, di ba? At uli, stay at home, stay safe, sumunod tayo sa ating gobyerno para matapos na itong pandemic na COVID-19 virus, no? At maraming salamat, Diyos mabalos. Maraming salamat, daghang salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, to God be the glory, God bless, at mabuhay po tayo. Ingat, maraming salamat. Kita-kits tomorrow, isang magandang araw sa inyong lahat. God bless.